Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa binabantayan nating bagyong Domeng na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Napanatili ni bagyong Domeng ang typhoon intensity nito and latest location natin as of 10 a.m. nasa layong 645 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May taglay pa rin itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Yung movement nito sa kasalukuyan ay north-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Dahil sa pinagsamang trough or extension nitong si Bagyong Domeng as well as yung southwest monsoon o yung hanging habagat na pinapalakas nito ay makakaranas pa rin tayo ng mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas and Mindanao. Itong trough or extension ni Bagyong Domeng posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon at mga areas ng Cagayan at Isabela. Samantalang itong hanging habagat magdudulot naman ng mga pag-ulan, mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sabarm. At ito po yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Domeng. Sa mga susunod na oras hanggang bukas no, magpapatuloy yung generally north-northwestward na paggalaw ng bagyo and for the remainder of the forecast period ay magsisimula yung pag-recurve or yung generally northward and then northeastward na paggalaw nito. So makikita natin dito sa diagram na ito na yung exit ng PAR o yung paglabas ng PAR ng nasabing bagyo possibly bukas po ng hapon. So mananatiling malayo yung forecast track ni Bagyong Domeng sa ating bansa at sa kasalukuyan. Wala pa rin tayong tropical cyclone wind signal na nakataas. So yung mas magiging concern po natin sa mga susunod na araw ay yung epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas sa pag-ulan, ito naman yung ating latest weather advisory issued ngayong alas 11 ng umaga. Ito po yung ating 24-hour rainfall forecast. So simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, malaking bahagi pa rin ng ating bansa makakaranas sa epekto ng habagat, partikular na itong kanlurang bahagi ng Luzon as well as kanlurang bahagi ng Visayas na kung saan pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat itong mga areas ng Palawan, Occidental Mindoro at sa Antique. Posibleng magpatuloy yung mga pag-ulan na ito hanggang sa araw ng Martes, partikular na sa tanghali ng Martes. So maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, especially sa mga lugar na ito, as well as itong kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sa araw naman ng so starting from Tuesday noon hanggang sa tanghali ng Miyerkules, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa may Palawan at Occidental Mindoro. Posible na rin umabot ng 100 millimeters sa pag-ulan dito sa area ng Batangas, Zambales at sa Bataan. So mapapansin po natin no, itong mga lugar na ito, yung mga exposed sa western section ng ating bansa, sila yung pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. So patuloy po tayong mag-monitor sa mga susunod na araw ng mga localized advisories na ini-issue over these areas tulad ng mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings. At in terms naman of severe wind, ay sa kasalukuyan wala pa namang nakataas sa tropical cyclone wind signal pero dahil sa pinagsamang epekto ng habagat as well as yung periphery ni Domeng, posible pa rin tayong makaranas ng strong to gale force gusts. In short, ito pa yung mga malalakas sa bugso ng hangin. Ngayong araw, asahan po natin yung mga pagbugso ng hangin over malaking bahagi ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Ilang areas pa rin, ilang areas dito posible magpatuloy mga pagbugso hanggang bukas at sa araw ng Martes. At sa kalagayan naman ating karagatan o yung ating sea condition sa kasalukuyan, wala pa ring gale warning na nakataas. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas dahil posible pa rin tayong makarans dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings or rainfall advisories na posibleng i-issue sa mga susunod na araw, kaakibat ng pag-iral ng ating habagat, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilog ulit.